All right, 1 Samuel chapter 3, verses 1 to 10. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. And the lamp of God went out in the temple of the Lord, when the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. And the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I called not. Lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again Samuel, and said, Arise. And Samuel arose, and went to Eli, and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli, and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down. And it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called us other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. So this morning, I would like to share with you the message of the Lord I entitled, When God Speaks. When God Speaks. Manalangin po tayong muli. Dakilang Diyos, gabayan mo po ang amin pong pakikinig ng iyong banal na salita. Bigyan mo po ako ng wisdom sa pagbabahaging ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pusugin mo po ang gutom at uhaw at sabik sa iyong katuwiran. Bless me, Lord, and bless your people. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong teksto ay ang patungkol sa calling ni Samuel. At dito po sa ating pong binasa, maliwanag po na naglundo ang lahat. After realizing na ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nangungusap, itinuro po ni Eli ang dapat gawin. Na pagka narinig muli ang tinig ng Diyos, ang sasabihin daw po, Speak, Lord, for thy servant heareth. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sa ating pong magiging pag-aaral, tatlong bagay po ang magandang mabigyang pansin po natin sa usapang pangungusap o pagtawag ng Panginoon. Mga kapatid, mahalaga po ang tinatawag na recognition, mahalaga po ang reception at ang response. Ang ating pong pagkaintindi, pagkaunawa o pagkilala sa tinig ng ating Panginoon. Ganon din po yung pagtanggap. Okay? Yung pagtanggap. Ang ibig sabihin po, we need to acknowledge the voice of God, we need to accept His Word, and we need to act on His Word. So, importante po ito ho. Gusto kong sa magiging pag-aaral po natin, masentro po tayo sa idea na sa usapang pangungusap ng Diyos, mahalaga po ang recognition, mahalaga po ang reception, at napakahalaga po ng response. Recognition sapagkat kailangan mo talagang ma-recognize yung tinig ng Panginoon. So, we need to be careful, mga kapatid. So dito po sa ating teksto, maliwanag na dahil po sa hindi pa naman mulat si Samuel, at yun po ang kagandahan na meron po pwedeng gumabay. Doon po sa idea, sa story po ng ating pagbasa, so at first, hindi po na-recognize kaagad.
na ang pangungusap ay mula sa Diyos. By the way, gusto ko pong malaman nyo na sa itinuturo po ng Bible sa Hebrews chapter 1, ang Panginoon daw po ay nangungusap sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ngayon po ay sa pamagitan ng mga propeta at sa ating pong panahon, sa pamagitan po ng Biblia. So kaya naman for me, it is very helpful to learn this message. So maganda po na tayo'y makinig ng buong ingat at ating pong mabigyang pansin na sa pag-aaral na ito, mas maging sensitibo po tayo. So again, tatlong importanteng bagay sa usapin ng pangungusap ng Diyos. Kasi ang title po natin, When God Speaks. Kapag ka ang Diyos ay nangusap, mahalaga po ang recognition, reception, at ang tinatawag nating response. Mga kapatid, mga minamahal, ilang mga bagay po ang gusto kong maalaman ng bawat isa. Una, sa papaanong paraan ba po pwedeng mangusap ang Panginoon? Ano-ano po ang pamamaraan ng Diyos ng kanyang pakikipag-usap sa atin? Mga kapatid, makatutulong na ito po'y unawain po nating mabuti sapagkat may danger din po na baka mamaya ang akala po natin pangungusap ng Diyos tapos ang kaparaanan ay hindi naman po talaga ayon sa kaparaanan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So it is good to learn yung pong mga pamamaraan kung paano pong ang Diyos ay nangungusap, kung paano ang Diyos ay nagsasalita sa bawat isa sa atin. So number 1, through the Scriptures. Ang Diyos po ay nangungusap sa pamamagitan po ng Biblia. Medyo mag-ingat po tayo mga kapatid sa tinatawag nating extra biblical revelation. If someone will tell you na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya sa pamagitan ng dilim na nagkaroon bigla ng liwanag na parang ipinapattern po doon sa mga panahon like kay Apostle Paul, alam natin kinausap siya ng Panginoon sa pamagitan ng liwanag na may kasamang tinig na nanggaling sa langit. Sa ngayon po, hindi na ganun po mangungusap ang Panginoon po sa atin. So we have our Bible now that we can consider at ang Biblia po, katulad ngayon, habang tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay pamamaraan ng Diyos para makipag-usap sa atin. So it is good to learn this very important thing na ang Panginoon po ay nangungusap sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita through the Scriptures. Yan po ang salita ng Diyos para sa atin, ang Biblia. So dapat maintindihan niyo po na ang Biblia ay hindi lang naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ang Biblia po ay salita ng Diyos. And we need the Word of God for us to know, for us to discover, for us to learn the message of God. Kaya po, importante po yung tinatawag nating sensitivity. Mahalaga po yan. So mga kapatid, nangungusap ang Diyos una, sa pamagitan po ng kanyang banal na salita. Yan po ang gusto nating sabihin, through the Scriptures. And then, through the Spirit. Dito naman pumapasok po yung habang nakikinig po tayo, okay, marami po tayong nakikinig, pero merong individual na pangungusap ang Panginoon, at ito po ay sa pamagitan ng pagkilos o conviction ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. So kaya nga sabi ko, sensitivity is very important for us to hear the message, for us to know the message of God sa bawat isa po sa atin. So ang Diyos ay po pwedeng mangusap sa atin or nangungusap sa atin through the Scriptures, through the Spirit. Yan po yung inner witness, yung banal na Espiritu po. Kaya nga importante every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sensitibo tayo sa banal na Espiritu. Okay? Ganun din po through His servants or through the servants. Ang Panginoon po makikipag-usap sa atin sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod, particularly sa pamagitan po ng mga mangangaral, sa pamagitan po ng mga nagbabahagi ng salita po ng Diyos.
At may mga pagkakataon po na kinakausap tayo ng Panginoon through situations. Meron pong mga pangyayari na meron pong gustong mensahe na ipaabot ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, ang usaping ito ay sinasabi po ng banal na kasulatan. Okay, the scriptures, the Holy Scriptures. Kung ang gusto po natin, kausapin po tayo ng Panginoon, maliwanag po na ginagamit niya ang Biblia upang tayo po ay kanyang kausapin, iparating sa atin ang kanyang mensahe. Because we believe that the Bible is the Word of God, therefore, every time na binabasa natin ang Bible, ipinapangaral ang Bible, di po ba? Usapang doktrina, tuturuan ka niya. Okay? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya naman sa mga tagapangaral, ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? Preach the word. Kasi sa salita ng Diyos, mangungusap ang Panginoon. Kaya pag kayo nakikinig ng preaching, mapapansin nyo po yan. Naliliwanagan kayo at nagiging klaro ang salita ng Diyos sa inyo. At bukod pa sa riyan, yung banal na Espiritu po, as you listen, the Holy Spirit is working sa atin po, mga kapatid. Ang tawag nga po natin dyan, conviction. The Holy Spirit is convicting us pagka nakikinig po tayo ng kanyang salita. And then, yun nga pong mangangaral mismo, talagang inalagay ng Diyos sa kanya ang mensahe. Remember po, siya nga po pala, pasensya na po kayo, nawala po yung ating pong record kahapon sapagkat medyo mahina po ang signal. Kaya sobrang thankful ako kila Pastor Pagigan na pinayagan po na nandito ko ngayon sa kanyang opisina just to make sure that our signal is strong. Para po hindi na mangyari po yung nangyari po kahapon. Kasi meron po mga nagme-message po sa akin na hinahanap nila yung message po kahapon. I am very sorry. Kung kayo po'y nangihinayang, lalo po ako, sapagkat hindi naman po ganun kadali na maulit po natin yung message na yon. At alam nyo naman po na sa aking pagbabahagi, talagang kung paano po ang leading ng Panginoon, doon po tayo. Kaya po, sorry po, nawala po yung ating pong mensahe kahapon. Maganda po, nawala lang sa record natin, pero dapat sa mga nakinig, hindi nawala sa puso natin. And you know what? Ibabalik po ng banal na Espiritu po yan sa panahong kailangan po natin. Alright, so importante po. It is good to learn and to know na ang banal na Espiritu ang isa sa kaparaanan upang tayo po ay kausapin. Through the Scriptures, through the Spirit, through the servants, and through situations. Yung mga pangyayari po sa buhay natin, kaya nga sabi ko, laging importante na tayo po ay magkaroon ng spiritual sensitivity. Kasi pagka po tayo ay magbibigay pansin sa pangungusap ng Panginoon, napakaganda po na tayo po ay una sa lahat, be silent. Diba? Be still, be silent. Pagka po umaattend kayo ng service, mga kapatid, ito paalala rin po sa inyo. Kasi hindi lang po kayo nagsisimba. Pagka po kayo umaattend ang service, ang isa sa inaabangan natin, yung magiging pangungusap ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, iwasan niyo po yung cellphone kapag ka po may service. Bible po ang hawakan po ninyo. Di po ba? It is good to discipline ourselves that every time na nasa church po tayo, avoid na hawak po natin ang ating pong cellphone. Very tempting po yan. At kung sakali man, okay, sasabihin natin, baka may magpadala po ng mensahe, didiretsuhin ko na po kayo. Wala pong mas hahalaga sa mensahe na ipararating at gustong ibigay ng Panginoon sa atin. And for us to somehow appreciate yung pong pangungusap ng Panginoon sa atin. Maganda po na Biblia hawakan natin. Pag nasa church kayo, focus tayo sa Bible, focus tayo sa pangangaral. Kasi doon sa ganung paraan tayo po ay kakausapin ng ating Panginoon. Amen? Disiplinahin po natin ang sarili natin. Magdala po tayo ng Bible.
Hindi po tayo kontra doon po sa screen na nasa harap natin, sa monitor na nasa harap natin. Pero wag tayong doon dependent kasi po pwede po na mawalan ng signal, po pwede po na maapektuhan ng technology, pero pag hawak nyo ang Bible nyo, matibay tayo, matatag tayo. Ang sarap pa rin na nagbubuklat. At kung sakaling hindi ka man makasabay, doon makatutulong ang screen. Pero maganda po na dala natin, hawak natin ang Bible natin, at habang ang mangangaral po ay bumabasa, sumunod po tayo sa pagbasa because hindi natin masasabi, baka scripture reading pa lang, kausapin na tayo ng Panginoon. Amen? Yes. Kaya kahit sa mga preachers natin, sa mga tinetrain po natin, ano po ang sabi ko sa kanila? Try your best. Na pag binabasa nyo yung teksto, pag binabasa nyo po ang salita ng Diyos, try your best na ito po'y mabasa natin ng maliwanag sapagkat sa totoo lang, bago pa ang sasabihin ng preacher, it is our text, it is the scripture, it is the word of God na una nang makikipag-usap po sa atin. So kaya mga kapatid, mga minamahal, disiplina ay napakahalaga. Pagka nasa church tayo, ang Diyos ay mangungusap, ang Biblia ay gagamitin niya. And then, syempre po, dahil nakapokus tayo sa salita ng Diyos, ang banal na Espiritu mangungusap, therefore be sensitive. Be silent, be still, be sensitive, mga kapatid. Maging sensitibo tayo. Hindi po tayo naghahanap ng kung ano-anong bagay, kundi ang gusto natin, Lord, magsalita ka. Makikinig po ako. Lord, magsalita ka. Gusto kong tanggapin kung anong sasabihin mo. Lord, magsalita ka. Gusto kong tumugon kung ano ang magiging pangungusap mo. 'Di ba? Speak, for thy servant heareth. So kaya pag nangungusap ang Panginoon, mahalaga po na nandun po ang ating pong attentiveness. Di po ba? Be attentive, mga kapatid. So ano yung tatlong sinabi ko po sa inyong mahalaga sa usapang pangungusap ng Panginoon? Una po, recognition. Kailangan ma-recognize mo tinig ng ating Panginoon. Kaya ang Biblia po ang ating final authority. Bible is our final basis. Kaya kaming mga preacher, dapat lagi kaming ma-remind na mas mahalaga ang sasabihin ng salita ng Diyos kaysa sasabihin po namin. Wala pong masama na na-appreciate natin yung mga wordings ng pastor po natin. But again, walang kwenta ang lahat ng sasabihin ng pastor kung hindi po yan nakasali sa salita ng Panginoon. Kaya po, lagi ang sentro ng pangangaral dapat salita ng Diyos. Higit sa kwento namin, higit sa patotoo namin, higit sa ilustrasyon namin, higit sa mga bagay na gusto naming sabihin. It is always the Word of God na talagang kauna-unahan na mangungusap sa ating pong pagdalo, sa ating pagbabasa. So be silent, be still. Be sensitive and be submissive. Hindi po tayo lalayo doon sa idea ng recognition, reception, at ang response. Kumbaga kapag ka nangungusap ang Panginoon sa atin, don't debate. Huwag tayong makipagtalo sa Diyos, mga kapatid. Huwag tayong mga tuwiran. Minsan po kapag ka nakikinig tayo sa mga mensahe, hindi natin nadidiscern kung yung mensahe ba talagang ayon sa salita ng Diyos o salita ng Diyos talaga. Minsan po, nadadali pa nga po tayo. Gagamit ng salita ng Diyos, pero yung nangangaral, sinasalungat yung sinabi ng salita ng Diyos. Isa na nga pong lagi kong binabanggit, dahil may mga churches po na apektado dahil nakakapakinig ng mga mangangaral na kung saan hindi raw dapat pinagtatayag sa mga miyembro, hindi na raw po dapat itinuturo yung mga giving ng Old Testament times. Mga kapatid, dahil yun daw po'y utos, niliwanag ko nga po sa revival kagabi. Sa isang mananampalataya, kung sa Diyos makikinig, hindi po para mapagbawalan po tayo. Lahat ng giving sa Bible, pwede ko pong i-apply nang walang kahit sinong may karapatang questionin ako. If that is my heart, if that is my desire, if that is my, masasabi nating heart's desire for God. Wala pong bawal doon. Ang importante po, kasi yung ginagamit na 2 Corinthians 9:7, tayo po pag nakinig, doon tayo kaagad na magbigay ayon sa pasya ng puso.
O dahil po doon sa talatang yon, hindi na raw dapat nagtatithes, hindi na raw dapat nagpe-first fruits, hindi na raw dapat, at yung iba pang giving na sinasalungat at kinokontra. Mga kapatid, maniwala po kayo sa akin. Ang talatang yon, hindi po nagturo ng pagsalungat sa mga giving na itinuturo sa Bible. Dahil hindi naman kind of giving ang itinuturo po sa 2 Corinthians 9:7. The attitude. Diba? It is the heart. Na ang binibigyang pansin po ng 2 Corinthians 9:7, yung puso mo pag magbibigay ka. Hindi po yung talata para kontrahin yung mga giving na itinuro sa Bible. Uulitin ko po, lahat ng giving sa Bible, kahit i-apply mo, kundi tama ang puso mo, walang kwenta. Kahit gawin mo lahat ng giving sa Bible, kundi masaya sa puso mo, kundi ayon sa pasya ng iyong puso, kontra, salungat ang puso mo, hindi rin po maganda. So ang itinuturo po ni Apostol Pablo, yung klase ng puso na kung magbibigay ka, hindi dapat napipilitan, hindi dapat nabibigat ang loob, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya magandang malaman nyo, kung nangangaral, tinig ba ng Diyos o tinig lang niya? Di po ba? Yun po ba talaga ang salita ng Diyos o yung kaisipan lang niya? So mga kapatid, yan po ang lagit-lagi hinihiling ko sa Panginoon. Nabigyan niya po ako ng wisdom na ako po sa pangangaral ko, hindi yung gusto kong sabihin, kundi yung gustong sabihin ng Panginoon. Naalala niyo po si Prophet Micaiah? Diba? Lahat na po ng propeta, ang gaganda ng sinabi sa hari. Palibasa, propeta siya ng Panginoon. Hindi po pwede na ang sasabihin niya yung gusto ng haring mapakinggan. Ang kailangan, yung kailangang mapakinggan ng hari. Yun po ang mga ngaral na bigyan niyo po ng pagpapahalaga. Kaya nga sabi ko po sa inyo, it is really my treasure, diba? Yung aking training, yung aking naging upbringing, sapagkat naku, maniwala kayo, kung inabutan niyo po ang pastor namin, direkta po yan. Kung ano sinasabi ng Biblia, magalit ang magagalit, matuwa ang matutuwa, basta ipapangaral niya ang salita ng Diyos. At yun po yung aking kinuwang pattern. Why? That's biblical. Preach the word. Diba? Walang masama sa testimony natin, pero ang atas po ng mga mangangaral, preach the word. Now, bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat kailangan kaming mga mangangaral, very particular kami, na kaya kami mangangaral, kami po ang gagamitin para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakalaking blessing na may pastor ka. Dahil ang Diyos nangungusap sa pamagitan ng scripture, sa pamagitan po ng spirit, sa pamagitan po ng servant o nung speaker na kanya pong ginagamit. Okay? So napakahalaga po na alam natin yan, na ang pastor, huwag kayong magalit sa kanya. Ipinapangaral lang niya ang salita ng Diyos. Pero importante po mga kapatid, importante po na i-consider natin na talagang ma-recognize natin kung salita ng Diyos ba talaga. Kaya kapag ka ang mga ngaral po kontra sa salita ng Diyos, ulitin ko po mga kapatid, totoo naman na sa Malakay, yung pong usapan ng tithing doon ay pagsasabatas ng Diyos sa kanyang bayan. Sa konteksto, Israel talaga ang kausap. Niliwanag naman po doon sa Malakay chapter 3. Kaya hindi ako para makipagpilitan po doon. Pero ang issue ko po, ang tithing mali, na sasabihin po natin na nasa ilalim ng kautusan lamang. Sapagkat bago pa ang kautusan, may tithing na. Yung pong panahon ni Abraham na hindi pa panahon ng kautusan, nagtatites na po sila. How come ngayon na makikinig ka sa mga ngaral at sasabihin na ito po'y para sa mga Israelites lang? Mali pong sabihin na ang tithing ay para sa mga Israelites lamang. Hindi po ang tithes ang nasakop ng kautusan, kundi ang kautusan ang nasakop po ng tithes. Na sa paglipas ng panahon, maging sa panahon ng kautusan, ang tithing po ay itinuturo. Mga kapatid, hindi ka para pilitin, lalo na sa panahon ngayon. Pero make sure na talagang ikaw naiintindihan mo ang Biblia. Hindi ka dapat mag-tithes dahil sa usapan ng utos. Mag-tithes ka dahil sa usapang makadiyos. Yan po ay ginagawa ng mga makadiyos na kahit doon sa panahon na wala pang utos, nagtatites na sila, how come ngayon na makikinig ka sa mga ngaral na pinapatikos ang pag-iika po? Okay? Mga kapatid, niwala po kaming, yung sistema ng pag-check sa mga miyembro. Kung nagtatites ba sila, hindi. Pero tinuturo po namin yan. Bakit? Accountable ang bawat isa. Tatandaan niyo po yan. First fruits, tithings,
offerings, o kung ano pa mang giving na itinuro sa Bible, ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7 ay hindi sumalungat sa kahit anong uri ng giving na itinuro ng Bible, kahit sa ano-ano pang panahon yan. Ang ating pong dapat maintindihan concerning doon sa sinabi ni Paul, hindi yung uri ng giving, hindi po yung klase ng pagbibigay, kundi puso ng nagbibigay. Malinaw naman yan. Every man according as he purposeth in his heart. Heart issue po kasi ang giving. Hindi estado ng buhay, hindi estado ng kabuhayan. Ang usapan ng giving, estado ng puso. Parang sinasabi lang, kung magbibigay ka at mabigat din sa kalooban mo, kahit lahat ng giving ginawa mo, kung yan naman ay masasabi nating hindi po voluntaryo, hindi masaya sa puso natin, wala yan. Di po ba? Hindi ka tanggap-tanggap yan. Ang gusto ng Diyos, cheerful giver ka. Yun po yung halimbawa lang na sinasabi ko po. Kaya kapag ka nakikinig kayo ng mangangaral, titingnan nyo po kung mangangaral talaga ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, context is very important sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi po makikinig tayo sa gusto natin pakinggan. Sabi nung nagbigay ng warning kay Prophet Micaiah, lahat ng mga propeta ang gaganda na ng sinabi sa hari, kaya ikaw dapat ganun din ang sabihin mo. Pero ano po ang sabi ni Prophet Micaiah? As I live it, as the Lord live it, even what my God saith, that will I speak. Yun ang talagang mangangaral. Kaya kami, dapat maging maingat kami. Kasi, isa sa paraan na makikipag-usap ang Diyos sa pamagitan po namin. Kaya kung kami mangangaral ng hindi sincero, kung kami po'y mangangaral ng hindi scriptural, kung kami po'y mangangaral, mga kapatid, ng ayon sa aming opinion, mga kapatid, kami po'y magiging dahilan para ma-confuse ang mga tao. So, ang Diyos ay nangungusap at nakikipag-usap through the scriptures. Ang Diyos ay nakikipag-usap through the Spirit. Conviction po yan. Okay? At ang Diyos ay nangungusap through the servants. Yan po yung mga tinawag na mangangaral ng salita ng Diyos. And God also speaks, di ba? Nagsasalita rin po ang Panginoon through situations. Ayan. Kapag may sitwasyon ka sa buhay, lagi pong importante yung be still, be silent, be sensitive, and be submissive. Pag may nangyayari sa buhay mo, ang maganda, Lord, ano pong gusto mong makita ko? Ano pong sinasabi mo sa akin sa nararanasan ko ngayon? Sa sitwasyon kong ito, Panginoon, ano po ang dapat kong matutunan? Ano ang mensahe na gusto mong iparating sa akin? Siguro one good example, Hebrews chapter 12, na kung saan kinuha po ito sa Proverbs. Na kung ikaw ay anak ng Diyos, kung nakakaranas ka ng palo, kung nasa sitwasyon ka, na nagsasuffer ka, pag-isipan niyo pong mabuti. Bakit ko nararanasan ito? Bakit ako nagsasuffer? So doon po sa mga sitwasyon natin, po pwedeng kausapin tayo ng Panginoon. Hindi po ba? Po pwedeng, palo po ba yan? Paalala po yan? So ang sitwasyon natin ay isa sa kaparaanan upang tayo po ay kausapin ng ating Panginoon. Excuse lang po. Kaya kapag tayo po sa buhay natin bilang mananampalataya, pagka meron po tayong nararanasan, halimbawa po, kung hirap na hirap tayo, bakit? Diba? So, alamin natin. At yung sagot ngayon, ang po pwedeng maging mensahe ng Diyos sa atin. Paano ka hindi papaluin? Hindi mo ginagawa, yun dapat mong gawin. Kaya nga sabi ko, pagka ang Diyos po nangungusap, don't debate. Doon tayo kanina Diba? Na meron po lumalaban sa mga salita ng Panginoon. Meron po nakikipagkatwiran sa kanyang sariling karunungan at kuro at haka, mga kapatid. Kaya naman ang paalala natin, di ba? Pagka kayo nakikinig, tiyakin yung salita ng Diyos ang pinakikinggan nyo. Hindi po yung dalawang Hapones na talagang hindi pwedeng panghawakan. Sino pong dalawang Hapones yun? Si Haka-Haka at saka si Kuru-Kuru. Di ba? May mga nagsasabing Kristyano, minsan mas nakikinig pa kay Haka-Haka at saka kay Kuru-Kuru di ba? Mga kapatid, hindi po pagalingan ng pagsasalita, hindi po patotohanan ng mensahe, patamaan ng mensahe. Kahit ito masakit, pag tama, kahit ito masakit, pag totoo, mas beneficial po yan.
kaysa doon po sa, mga kapatid, magagandang sinasabi na hindi naman totoo. So, don't debate. Just do. Pag sinabi ng Diyos, huwag ka na makipagtalo. Sumunod ka na lang. Okay? Pangalawa, don't delay. Decide. Just decide, mga kapatid. Pagka alam mong Diyos na nangungusap, huwag mo nang pagtagalin. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Sunod na po tayo kaagad. Amen? Diyos na po ang nangusap eh. Nakinig ka ng preaching, Biblia yung ipinangaral, nagmamatalino ka, nagmamarunong ka, nakikipagkatwiranan ka, mga kapatid, pagkasalita na ng Diyos, tiyak na po yan. Ang mahalaga lang, ma-recognize mo na salita talaga ng Diyos. At pagkatiyak na salita ng Diyos, tanggapin mo, reception. At dahil sa ito'y salita ng Diyos na tinanggap mo, respond. Matuto tayong tumugon. O, di ganun din po ang idea. Pag nangungusap ang Panginoon, be silent para marinig mo. Minsan kasi nangungusap ang Diyos, ang gulo-gulo po natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo sa church, para ikaw mabless ka, makinig ka ng tama, makinig kang may disiplina. In fact, minsan, kapag ka hindi ka atentibo, kapag ka ikaw ay talagang hindi nakapokus, minsan hindi lang ikaw pati yung mga katabi mo naapektuhan. At hindi lang yon, pag nakikita pa ng nangangaral, pati siya naapektuhan. Kaya imbis na talata ang sasabihin, patama sa iyo ang gagawin. Natutuksong patamaan ka kasi nakakadistract ka. Yun po yun eh. Diba? So maging tahimik po tayo para marinig natin ang tinig ng Diyos. Okay? Maging sensitibo tayo para ma-recognize natin kung talaga mang tinig ng Diyos. Maging submissive tayo dahil yan po ang kalooban ng Panginoon. So, when God speaks, mga kapatid, don't debate. Diba? Just do. Don't delay. Just decide, mga kapatid. And don't disobey. Don't disobey, mga kapatid. I-enjoy mo lang. Be delighted to do His will. Be delighted to obey His voice. Don't disobey. Kung may susuwayin ka, wag Diyos. Do not doubt, mga kapatid. Wag mong pagdudahan ang sinabi ng Diyos. Minsan po kasi salita na ng Diyos ang pinakikinggan natin, pero by sight pa rin po tayo. Ba't ganun? Nagbigay ako pero hindi naman ako binless. Gusto mo kinabukasan, binless ka na kaagad. Alam nyo, minsan sinusubok din po tayo ng Panginoon. Kung ang ating po bang pagsunod ay by sight, dapat by faith, mga kapatid. So, I hope na ito po ay nagiging klaro sa bawat isa po sa atin. Napakagandang bagay na dapat maintindihan po natin. Ang naging duda po ng bayan ng Diyos sa kung ano po yung sinabi ng Panginoon, kung ano po yung kalooban ng Panginoon, ang naging dahilan kung bakit hindi po nila na-enjoy ang promised land. So, if you really want to enjoy the promised land of God para sa atin, we better listen and learn. Do not debate. Do not delay. Do not disobey. Do not doubt, mga kapatid. Ang iniisip ko nga po, yung idea na ang totoong pananampalataya is taking God at His word. Malinaw po yan. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, maganda po na maintindihan po natin na kung ang ating pong pinag-aaralan, salita ng Diyos, mga kapatid, matuto po tayo na talagang sundin kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos. Huwag ka nang mas magmarunong pa sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Minsan po, mga kapatid, mahilig tayong makinig sa mga nagsasabing mangangaral, pero wala nang ginawa kundi makipagdebate, at minsan po sa sobrang talino, pati Biblia po tinuturuan. Di po ba? Yan po, dyan po medyo nasusubo yung ilan sa akin eh. Ano mas pakikinggan ko? Yung gusto mong sabihin o yung eksaktong sinabi ng talata? Mga kapatid, mga minamahal, pag-isipan nyo pong mabuti yan. Kasi meron po kayo maririnig ng mga mangangaral na dahil po sa nabasa sa aklat, ang gagawin po, palalabasin nila, yan talatang yan. Hindi po ako kontra na may mga study helps, mga kapatid. Meron po pwedeng makatulong sa pag-aaral natin ng Biblia. Pero yung commentary po, medyo ingat po tayo sapagkat iba-iba po sila eh. Diba? So may hirapan tayo na ma-determine sino ba talaga ang sa Panginoon sa kanila.
Sino talaga ang tama sa kanila? Kaya nga sabi ko, nung nag-aaral po ako, sabi ko po kay Pastor George, Pastor, ang problema po, bakit ganon? Yung mga commentaries, bakit magkakaiba sila? Puro Biblia rin naman talaga ang binabasa nila. Kasi nga po, ang pumapasok na doon, pananaw. Pagka po ang ating pong naging basis, pananaw, delikado po yan. Ang kailangan po natin, mga kapatid, yung malinaw. Hindi yung basta pananaw, kundi yung malinaw. Ano po ang malinaw? Salita ng Diyos. Light unto our feet, mga kapatid. Lamp unto our feet and light unto our path. So, yan po ang salita ng Diyos. Kaya blessing na tayo po, ipinapangaral natin ang salita ng Diyos as it is. As it is, di po ba? Kung ano yung salita ng Diyos. Kaya ang delikado po yung pag nakinig kayo sa mga mangangaral, di ba? Minsan, ang idea po parang expositor, parang expounding, pero ang totoo nun, binasa lang naman sa aklat, tapos pumili ng kanilang naisabihin. Ewan ko po, ako naniniwala na una, pag nagbasa ka ng Bible, ang unang guro mo, Holy Spirit. Kasi ang author naman talaga ng Bible, banal na Spiritu. If you are a genuine believer, I am very sure that the Holy Spirit will be the one to guide you and lead you, and be careful doon sa mga pati Biblia po tinuturuan. Pati Biblia po sinasabi, ito yan, ito yan, ito yan, mga kapatid. Okay? So, kung meron po tayong basis mula sa original word, wala pong problema doon. Mula sa Greek word, sa Hebrew word, wala pong problema doon as long na accurate. So mga kapatid, mga minamahal, I believe it is but right for me to emphasize to you the importance of the Bible, the importance of the Word of God, because nowadays I can say na hindi na sa kung ano-anong pamamaraan makikipag-usap ang ating Panginoon Diyos. Ito po yung time na Biblia ang ginagamit ng Panginoon to talk to us, to reveal His message, mga kapatid. Kaya in line with that thought, because the Scripture, we believe that the Scripture is the Word of God, and because the Scripture is God's Word, so the Spirit of God is actually the one working habang tayo po'y nakikinig ng pangangaral, and then ang ginagamit po ay ang ating pong pastor, ang mangangaral, mga kapatid. Kaya po importante na tayo po ay ating sundin, pakinggan, mga kapatid. And if it is happen na may mga sitwasyon tayo, there is nothing wrong to inquire and to know, but again, ang ating magiging basis, salita ng Diyos pa rin. Sa mga sitwasyon natin, para malaman natin yung pangungusap ng Panginoon, salita ng Diyos pa rin ang magiging basis po natin. Kaya nga, ngayon po, ang paalala ko lang, pagka ang Diyos nangungusap sa atin, don't debate. Huwag kang makipagtalo sa Diyos. Pag ang Biblia po ipinangaral sa atin, mga kapatid, huwag tayong makipagtalo sa Biblia. Mga kapatid, mga minamahal, the Bible is more than enough. The Bible can stand alone. Pwede nyo pong ma-appreciate ang Biblia na hindi nyo po kailangan ang kung ano-anong aklat. Pero kahit anong mga aklat ang binasa mo, pag mali ka sa Biblia, walang kwenta ang lahat ng aklat na yan. Kaya nga ang ating pastor, ipinapanalangin natin na bigyan ng Diyos ng karunungan. Huwag niyo pong i-interpret, mga kapatid, na ako po ay salungat sa pagbabasa ng aklat. Sinasabi ko lang po, hindi po ako salungat. Sinasabi ko lang, mag-ingat. Sapagkat minsan ang nagpapatalino sa atin yung mga aklat to the point that even the Word of God gusto po nating turuan. Hindi ganyan ang ibig sabihin yan. Ganito, ini-explain. Let the Bible interpret itself. So, ipinapakita ko po na sa teksto po natin, tinawag ng Panginoon si Prophet Samuel. Ang problema, at first, hindi niya na-recognize ang tinig ng Panginoon. Kaya sabi ko po, ang importante, recognition. Diba? Ma-recognize natin, tinig ba talaga ng Diyos yan? Okay? Lumapit si Prophet Samuel, Eli, tinatawag niyo ako, kinakausap niyo ako. Sabi ni Eli, hindi kita kinakausap, hindi kita tinawag. Sige, higa ka uli. Pangalawa, ganun din po. Okay? Sabi ni Eli, hindi ako ang tumatawag sa iyo. Higa ka uli. Di ba? At first, hindi po nila na-recognize. It is the voice of God.
Kaya nga sabi ko po, huwag kayong makukulitan sa preaching. Kasi baka ikaw na yung kinakausap, ayaw mo lang kasing sumunod. Hindi mo lang talaga ma-discern. Hindi mo lang talaga ma-sense na kaya paulit-ulit pala yan sapagkat may gusto ang Panginoong i-accomplish sa buhay mo. Pangatlo, ganun din po hanggang sa ma-realize na po ni Eli na tinatawag to ng Panginoon. Kinakausap to ng Panginoon. Ano ngayon ang pinayo ni Eli? O pag narinig mo pa uli yung tinig, kasi hindi siya. Diyos ang nangungusap. Kaya ang sabi niya, pag narinig mo uli ang tinig, ganito sasabihin mo, "Speak, Lord, for thy servant heareth." So kaya po, ang recognition talaga mahalaga. Di ba? Kaya ako ang payo ko sa inyo, kung may pastor kayo, makinig kayo sa pastor nyo. Malungkot po yung may pastor kayo kung kani-kanino po kayong tinig nakikinig, mga kapatid. Kaya yan po ang isa sa goal natin, ang objective natin to encourage and to somehow, di ba, teach the people to listen to the man of God na ibinigay po sa inyo. Walang masamang ma-appreciate nyo po ang ibang mga nagtuturo. Walang masama po dyan, mga kapatid. Pero dapat yung malaman na pagka binigyan kayo ng pastor, siya ang gagamiting tinig ng Diyos para sa inyo. Siya ang magtuturo sa inyo ng Biblia. Okay? Wag yung ngayon nyo lang napakinggan, pinagpalit nyo na yung tinig ng pastor po natin sa matagal na panahon. Kaya hanggang ngayon, wala na po si Pastor George. Pero yung pong mga na-instill po sa aming heart, sa aming mind, palibasa, ang tapang po niyang mangaral, kung anong salita ng Diyos, magalit ka, kung magagalit ka. Pero ang importante sa kanya, ang may pangaral niya, salita po ng Panginoon. Kaya na-develop sa amin yung ganon. Diba? Hindi po ako nagpakatalino sa sarili. Sinikap ko po na ibabad ang aking mata, ang aking pong isip, ang aking puso, ang aking pag-aaral, nakababad po sa Biblia. Higit sa anumang aklat because ang aklat na para sa atin talaga, Biblia. Diba? Ilang aklat po yan? 66 na aklat. So, yan ang aralin natin, yan ang babara natin. Pag nakinig ka ng preaching, wag pagkatapos ng preaching, tapos na po yun. Maganda po na matapos mong marinig ang preaching, mga kapatid. Maganda po na pagbulayan po natin. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So don't you don't forget na talagang importante lagi ang sensitivity natin. Be silent, be still. Be sensitive, and be submissive. Recognition. Kilalanin mo, tinig ng Diyos ba talaga yan? And then the Holy Spirit will convict you. Tinig ng Panginoon. Reception, tanggapin mo. Kaya sabi niya, sabihin mo sa Panginoon, speak thou. Speak, Lord. Speak, for thy servant heareth. Recognition, at pag alam mong tinig ng Diyos, reception, at dahil tinig ng Diyos yung tinanggap mo, response. Tumugon ka kung anong sinasabi niya. That is exactly what Eli told Samuel. Pag narinig mo uli yung tinig, tanggapin mo, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon. And then, nakikinig ang iyong lingkod. Recognition, reception, response. Mga kapatid, pag nagka-problema ka sa recognition, problema na po lahat. Kaya pag nakikinig tayo ng preaching, search the scriptures whether those things were so. Okay? Mga kapatid, magandang laging i-develop po natin yan. Kaya nga po, lagi-lagi kami po, nagpapaalalahanan kami, ako po particularly, yung mga preachers natin, yung pastoral staff natin, yung mga bunga-bunga ng aking pong pagtuturo, ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, walang alternative na salita ng Diyos ang ipangaral po natin, walang mas hahalaga sa sasabihin ng Diyos, hindi importante yung gusto mong sabihin, ang laging importante kung ano ang gusto ng Diyos na sabihin natin. Yung ipapangaral natin. Kaya hindi lang naman sa nakikinig, kailangan ng sensitivity. Sa pastor, kailangan din namin ng sensitivity. Huwag kaming magpipreach dahil gusto lang naming i-preach ang isang mensahe. Magandang kaya namin ipinipreach ang mensahe sa sensitivity namin. Yun ang mensaheng ibinigay ng Panginoon. Kaya sabi ko, mga kapatid, always put in your mind, kapag ka may kapasyahan ang Diyos, na kapag ka umaten ka, kung ano yung mensaheng napakinggan mo, yun ang mensaheng gusto ng Diyos na ipangusap sa iyo. Huwag kang uuwi nang hindi ka nakausap ng Panginoon. Hindi naging malinaw ang pangungusap ng Panginoon sa iyo.
Mga kapatid, ano yung tatlong mahalagang bagay? Recognition. Boses ba talaga ng Panginoon? Kapag ka natiyak mong boses ng Panginoon, anong susunod na mahalaga? Reception. Tanggapin mo. Kahit masakit, pagkatinig ng Diyos yan, tanggapin mo. And then, ang susunod, response. Tumugon ka. I-apply po natin. Do it, mga kapatid. Don't debate if it is God's word. If God is the one speaking, don't debate. Don't delay. Huwag yung ikaw ang hihintay ng Panginoon right away. The best time to apply the word of God is the moment na narinig po natin ito. And then, mga kapatid, don't disobey. Wala pong susuway sa Diyos na mapapabuti. O para mangyari po, don't doubt. Huwag tayong magduda sa sinabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo by sight, by faith po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, ang Hebrews chapter 3, nagsabi po sa sinulatan na huwag kayong tutulad sa panahon ng mga magulang po ninyo noon sa ilang na nagduda sa pangako ng Diyos, na sinuway ang Diyos. At dahil sa kanilang unbelief, hindi sila nakapasok sa promised land. So kaya pala hindi nag-e-enjoy. Kaya pala hindi ma-enjoy ang spiritual life, ang Christian life. Kasi nasa pagsuway. Kasi po, nasa sabihin nating pagdidelay ng pagsunod. Nasa pakikipagtalo pa sa Diyos, mga kapatid. So napakahalaga po ng tinalakay po natin ngayon. Ang problema po nila, ang sabi po, hindi nakinig. Kaya sabi niya, today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. Katulad ng panahon ng inyong mga magulang. Kaya kapag ka narinig mo, huwag pabayaan ng pagtitipon. O, huwag ka ng mga tuwiran. Diba? Mga ngatwiran ka pa ba? Salita ng Diyos ang nagsabi. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Diba? O gusto mong pagpalain ka, give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Diba? Yan po yung sinasabi po ng Bible, mga kapatid. Sabi po, go and preach the gospel to every creature. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga ngatwiran ka pa, may edad na ako, hindi na ako pwede sa ganyan. Maraming paraan para makasunod ka sa Great Commission. Pero maraming katwiran pag ayaw mong sumunod. Tama po? Maraming paraan para ikaw ay makapagbigay. Maraming turo ang Biblia. Pero lagi pong may hadlang kapag ka nangatwiran ka. Kaya mga kapatid, nakaka-excite po itong tinalakay natin. Ang sarap sa pulpito po nito, mga kapatid. Pero ang blessing nyo sa Believer's Breakfast, wala pa tayo sa pulpito, pagpapala na po at paalala na po ang napapakinggan natin. Opo. So kaya I hope and I pray na na-bless po tayo ngayon. Okay? When God speaks, mga kapatid, don't debate, don't delay, don't disobey, don't doubt. Ang importanteng payo po, kasi sinasabi ko na ang Panginoon nakikipag-usap sa atin through the scriptures, through the Spirit, through the servants, and through situations sometimes. So maganda po yun, mga kapatid. Kaya ang napakahalaga po, recognition, boses ba talaga ng Panginoon? Reception, dahil natiyak mong tinig ng Panginoon, response. So para marinig mo siya, tumahimik tayo. Be silent. Pag nakikinig ka sa preaching, pag nasa church ka, wag ko ano-ano ginagawa mo. Focus on the message. Listen to the pastor. Shout amen if needed. Tell him, that's right, that's true. Agree kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. And then, mga kapatid, submit. Be silent, be sensitive, be submissive. Wow! What a message! Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pangungusap mo sa amin. Salamat po sa almusal na ito. Nawa dakilang Diyos, ito po'y maging lakas ng mga magpapasimula po ng araw. At gayon din naman, ito po'y maging dahilan ng masarap na pahinga ng mga matutulog para sa oras na ito. Dakilang Diyos, salamat po sa mapagpala mong salita. Salamat po sa iyong patuloy na paggawa sa aming mga buhay.
And thank you for your enabling grace, Heavenly Father, because I always acknowledge the fact na kung wala ka, hindi ko po ito magagawa. Hindi ko po ito kayang gawin kung hindi ikaw ang kumikilos at nagpapala at nagbibigay ng enabling grace sa akin. Kaya kinikilala ko po ito, pinasasalamatan ko po ito. Thank you for using your humble servant, Heavenly Father, to serve as a channel of blessing to your beloved people, particularly sa mga uhaw at gutom sa katwiran na ipinangako mo na sila iyong bubusugin. Nawa, tunay, dakilang Diyos, na ang bawat isa'y napagpala. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.